what made you decide po to put up this business? Bakit po niyo sinimulang gawin po itong ano? Nung umpisa, ang Katunings ay gusto lang naming maging source of livelihood ng pamilya ko sa Nueva Ecija. Kasi nga ako ay breadwinner. Nung namatay na yung tatay ko, who is the original Katunying, Antonio Taberna Sr., makakakumahirapan kami kung lahat umaasa sa akin. So we decided to put up a small business, a small bakery business, community bakery. Tinuruan ko pang, o pinag-aral pa namin sa isang, sa TLRC, nung araw parang test na ngayon, yung brother-in-law ko. Alam mo naman yung mga baker, kanyan eh. Pagka tinoyo, sabi niya, biglang aalis. Tama nga, may araw na yung baker umaalis, so meron kaming backup yung bayaw ko. So it started in 2002. Small bakery. Pero nagkaroon ng mga opportunities dito sa Metro Manila and noong 2015, yun, nakapag-put up kami ng isang coffee shop dito at naging restaurant, yung Katunings ngayon. Total, ilan na yung businesses? Yung Katunings, yung restaurant namin po, 7 branches na po yung meron tayo. But we have 4 other business units. So, 4 po ito. Yung restaurant is in Katunings. And then we have our kitchen, pastry, and bakery commissary. So, ito po yung nagsusupply ng mga iba't ibang mga breads and pastries sa iba't iba pong mga companies, retail, distribution, and also toll manufacturing. And then we also have Taste of the Town. Ito po yung catering arm natin. And of course, Outbox Media. Kasi sa madalas po, ang alam lang po nila is yung Katunings, which is the restaurant. But we have a lot of other businesses na rin po under food business industry din po. Earlier, sabi ni Katunings sa interview, at talagang ikaw ang nagpapatakbo, sunod-sunuran lang siya sa'yo. So, ang hirap ba? Ang dami-dami nitong mga negosyo ito. Padagdag ng padagdag. Well, very challenging po. Pero hindi rin talaga pwede na wala po talagang background or education. Kaya po, I really had to step up at kailangan ko pong mag-aral ng entrepreneurship kasi graduate po ako ng mass communication, major in broadcast. At nung dumating po yung pandemic, actually ito po yung nagtulak sa akin talaga na i-pursue po yung master's in entrepreneurship because of also the situation in the industry. And pinakamagandang decision po na nangyari sa akin. Ang case study ko po, itong Katunings, ito pong mga negosyo namin na nag-sprout into different business units dahil po nag-aral po tayo. Boss ko talaga siya. Sir, you're also part of, ayun, Dos por Dos po, ano, isa sa inaabangan ng tao po yan. Kamusta naman po ang show ngayon? Okay naman, it is continuing. Nasa DCRH kami ngayon, DCRH Radio Television. Every morning pa din siya, 6 to 8 in the morning. Kasama ko si Jerry Baha. And I am very happy to report to you din, share with you, na yung Dos por Dos in the most recent Kantar Media Survey, ang number 1 AM radio show sa both in Metro Manila and Mega Manila. So, kailangan namin nung nalipat kami sa ibang network, parang humina natin, ano? Pero siguro for a time dahil hindi pa alam ng tao na lumipat na kami. Pero nung nasanay na uli na nasa DCRH na kami, ngayon medyo gumaganda na ngayon ang following. Sir, kasi alam niyo yung mga broadcaster na yan, para kayong mga artista eh, hindi maiiwasan. Ang daming mga isyong nababato rin sa inyo, no, sir. We're here to clarify na rin po yung mga iba-ibang mga issue. Una-una po, sir, yung kay Lisa Contiveros na si Miss Pinky ang mother po na sabihan niya kayo na nagpi-fake news kayo. What is your reaction on that? Actually, sa isang banda, naiinis ako. Sa isang banda, natatawa din ako. Kasi sinasabi nila na fake news, pero hindi naman nila masabi kung ano yung fake news na sinabi ko. Okay. It started dun sa show namin ni Jerry, where we mentioned the names of some senators na may insertion. Yung insertion, yung meron silang budget na baby nila, no? May mga projects na baby nila. At ang sinabi lang namin, general insertion, binanggit namin si Rafi Tulfo, si Sherwin Gatchalian, binanggit namin si JB Ejercito, and of course, we mentioned also Risa Ontiveros. Kaya lang itong mga grupo nila Risa Ontiveros, parang naging selective lang yung pakikinig nila.
akala nila ay sinisingle out namin si Risa, which is not true. So nung sinabi ni Senator Risa sa kanyang post na wala siyang bicameral insertion, bicameral in-specify niya. And number two, wag daw maniwala ang tao sa fake news in reference to us. Medyo nasaktan naman ako doon. Hindi lang naman siya ang may pangalan din naman kami na pinangangalagaan. So, her post actually forced me to divulge the other documents to prove that she really has insertions. Marami. Binanggit ko yun. Pinakita ko sa aking social media, may pangalan. Pero they keep on saying na fake news daw. At tanong ko nga sa kanila, fake news, alin na sinabi ko yung fake? Dinideny ba nila na meron siyang insertion, meaning yung mga projects under her name that is in total ay more than 3 billion pesos. So kung nung sinabi nila, nung binanggit ko yon na pinapaliwanag ko, alam mo na may mga tao, kahit anong paliwanag mo, pagka tinakba na, sarado na, wala. They just keep on saying that I am a peddler of fake news. Sabi ko, hindi na tama ito. Tapos, considering, alam ko naman, nabanggit ko si Pinky, alam ko naman ay matalinong tao siya, hindi ko naman nakakalain na magbabase lang siya sa isang item. If she just digs deeper dun sa sinabi ko, tinignan niya, ano ba dininay ni Risa dito? Dininay ba ni Risa na meron siyang flood control project sa Bukidnon? Dininay ba ni Risa na may flood control project siya sa Tarlac? If she denies it, sasabihin ko, eto, hindi nila dinideny. So, sino ang fake news ngayon? So, that's my point. Pasensya na, naalala ko tuloy bigla yung fake news. Alam mo, what makes it worse was the actions of her followers. Hindi lang si Pinky Amador. Yung ibang mga followers nila, pinuntahan yung social media ng aking anak na si Zoe. At actually, pati si Helga, pero more on Zoe. At alam mo, sinasabi ng mga followers na, mga fans niya o fanatics niya, dapat daw kay Zoe ay bumalik yung cancer ni Zoe at mamatay na raw sana si Zoe. That's foul, diba? Sabi ko, kung si Risa Hontiveros ay talagang righteous na tao, dapat inawat niya yung mga kasama niya, yung mga fans niya na mag-away tayo sa issue, huwag naman ninyong puntahan yung bata. Tama naman. Yun yung reason. Pasensya ka na. Okay lang po. Paano ka nagre-react sa ganun? Ako po, honestly po, hindi po ako nagre-react at all. I'm just always grateful dun po sa recovery ni Zoe. Marami po sa inyo nakasama na namin. So, sinusuportahan po namin si Zoe kasi po, syempre bata po yun, naapektuhan emotionally. At kahit na po hindi pa totoo, ay minsan naniniwala na sasaktan siya. Sobrang lang po, hindi po ako nagko-comment dahil alam ko naman po na una sa lahat ay hindi totoo. Pero nagpapasalamat po ako kay Pinky Amador. Maraming salamat po, Miss Pinky Amador. Ma-promote ba? Dahil po sa inyo pong naging viral na post, mas dumami pa po yung tumangkilik sa Katolik. At thank you bumaba po. po yung pila doon sa kiosk or branch na pinuntahan niya po. So overall po, we're very Na-promote pa, no? grateful lang po talaga. So, ano na health update niya yung Zoe? Kasi she's looking so healthy kanina. Yes, so po, yun po, ang haba na ulit ng year niya. She is fully recovered. She is back Wow. to school. Sa awa ng Diyos po. Yes, kaya po sa totoo lang po, ano pa man po yung, ako po, nakikita ko po, nababasa ko po yung mga bash, nababasa ko po yung maraming totoong fake news na laban po kay Katuni. Hindi po ako nagko-comment kasi sa amin po, lahat ng ito po, bonus na lang. Nung nabuhay po yung anak namin, nabigyan ng another Yes, chance yes. in life. Wala na po. She is turning 70 po, magdedebo na po siya next year. Grateful lang po kami. So kahit na ano pa pong pagdaanan nating mga pagsubok, Pagbabasha. doon tayo sa pagiging grateful. Ito yung building niyo, tapos na. It's almost done na po. Siguro mga nasa 70% ng construction is it's almost complete. Baka may next year sana makalipat na kami. Sino kontrakto? Pansin, nag-open bidding kami. Ang totoo nga nun, meron kaming kaibigan na gusto namin sana. Kaya lang, open bidding eh. So, kahit hindi naman namin kilala, sumali. Siya ang nanalo. Yes. Dahil pa namin gobyerno, yung talagang sumali eh. Yun ang binigyan namin yung kontrata sa kanya. So, yung contractor po ay magaling naman sa
vertical construction, gumagawa sila ng mga hospital, ng mga buildings. Okay. Kaya sabi ko, okay naman. Sir, ito na lang nga, sir, kasi parang naugnay din po yung pangalan nyo kay Sara Diskaya. Can you also clarify the issue? Oh, yun pa, napakahilig talaga sa fake news ko. Iba natin yung kababayan. Never pa natin nakita or Hindi ko pa nakita. Tingin ko, it started with the reports that the insurer of Sara Diskaya and her other companies ay yung Stronghold Insurance Corporation. Gusto ko lang sabihin na yes, I was once upon a time brand ambassador of Stronghold Insurance. Okay. And that was 2022. September 2022, nagkaroon kami ng 1-year contract, meaning yung September 2023, tapos na yung kontrata. Magaling naman in fairness sa Stronghold, magaling naman siya na kumpanya at kaya ako siya nagustuhan because ang bilis namin makaklaim pag kami na-aksidente sa amin, nabangga yung sasakyan. So kaya pumayag kami sa kanya and considering na uuwi pa lang namin from Singapore din, dami namin gastos eh. Kung kukunin nga sana ako ng iba pang kumpanya, papayag ako eh. Kasi dami namin gastos. So, magandang pagkakataon talaga yun. Tapos, alam mo yung gastos namin kay Zoe, medyo nalungkot nga kami dahil wala kaming insurance. So talagang natuwa kami na may parang natuto kami dun sa experience namin kay Zoe. So nung pong 2023, tapos na yung kontrata, wala na kaming kiugnayan. That was long before this flood control issue came up. Nagulat na lang ako. Nakasama ko sa kwentuhan sa flood control. Unfair naman yun. At medyo mas masakit doon, gumagawa pa ng istorya. Ibang mga taga-mainstream media pa na dinidikit yung mukha namin. Kasi pag nag-inauguration, parang yung launching nung picture kami nung insurance nung Stronghold, dinidikit kayong Diskaya. Parang pagkatropa kami, hindi Diskaya. Hindi pa natin na-meet kahit Hindi ko nakikita Kahit yun. picture Si Michael P. nakita ko na. Paano i-describe yung 2020? Ay, sorry. Nawit na. Bilang mag-asawa, bilang business. Bilang mag-asawa po, I can describe 2025 as being grounded in all aspects of life. Sa relasyon namin bilang mag-asawa, sa pamilya namin, pati sa kumpanya. Kasi natuto talaga kami na una, pahalagahan more on yung character. Hindi lang sa pamilya namin, pati sa company. So this is the second year na nag-transition kami from a core value to Christian core value. So mas pinapatibay namin yung foundation na yung mga tao dahil ang sarap lang ng pakiramdam eh. So kaya talagang we feel very grounded at mas napalapit po talaga kami sa Ama. Kayo sir, yung 2025. Ako naman po, ang 2025 para sa akin, sa lahat ng aspeto, we are so blessed. Blessed dahil sa walang nagkakasakit sa amin, sa pamilya ng Maluba. Kasi tingin ko, worst situation na sa amin yung nangyayari kay Zoe. So yung bawat taon, thereafter, parang walang nagkasakit sa atin. At napakalaking blessing nun. Tapos, dami-dami nangyayari sa paligid natin. Yung iba, dami-daming pera pero walang peace of mind. Pero maniwala kayo, ako yata pinakamabilis matulog ngayon. Wala akong kaproblema. Nagkukwento pala yung misis ko, galing kami sinasabi, tulog na pala ako. So kumbaga, yung peace of mind is really a blessing para sa ating lahat. And yung feeling of being contented. Ang tawag nga sa akin, ang babaw ng kaligayahan. You can describe me as a mababaw na tao dahil sa meron lang konting nakakatuwa, talagang na-appreciate because of what happened to Zoe. Oh, alright. Christmas wish. Okay na guys. Walang Christmas. Holiday. Tama na kasi iba Hindi, for New Year na lang. Hopeful for the bag now. 2026. Look forward to 2026. Sorry. I look forward sa 2026 sa New Year na marami pa pong partnership. Marami pang partnership pagdating sa negosyo at saka ako, continued peace of mind. Kasi po, kahit na ang dami nangyayari sa mundo, dami nangyayari sa bansa natin, iba po yung pakiramdam na may peace of mind ka. Katulad ng sinabi ni Catherine. And ako po, we will claim it ng patuloy po na paggaling na, tuloy-tuloy na paggaling na ni Zoe at wala na po sana magkakasakit sa pamilya namin at maging sa pamilya niyo pong lahat. Totoo yan. Alam niyo yung
Alam niyo, I agree 100% kay Mrs. T. Dahil sa yung na-experience ko bilang isang magulang, ayoko ma-experience na kahit sinong magulang na nakikinig at nanonood ngayon. At yung na-experience ni Zoe, ayoko ma-experience na kahit sinong anak na anak ng sino mang nanonood sa atin. Kasi sobrang mahirap yon, pero on the other hand, talagang it really how you look at things, you know? Kapag sinabi mong, binigay ba ito ng Diyos sa'yo para saktan ka, parusahan ka, o binigay ba ito ng Panginoon Diyos sa'yo dahil sa kaya mo to, tutulungan ka niya, palalakasin ka niya. Kaya what we experience makes us closer to the Lord God. Tapos, ang 2026, sana sa atin, kung ano yung peace of mind na meron kami, sana ang tayong lahat ay magkaroon din. At ang totoo, medyo pang Miss Universe tong sagot na to. Sana umayos yung bayan natin. Kawawa tong bansa na to. Kawawa tong bansa na to. Wala naman tayong ibang bansang pupuntahan eh. Pilipino tayo. So sana umayos yung bansa natin. Sapagkat pag maayos tong bansa natin, tayo din naman ang makikinabang. Pag magulo bansa natin, bangayan tayo, mag-away tayo sa lahat ng maliliit na bagay at malalaking bagay, walang pupuntahan tong bayan na to hanggang sa tumanda na tayo pare-pareho. Kato niyo yung tinatawag mo siyang boss, sunod-sunuran ka sa kanya. Baka isipin nila Andres Desarya ka, Andres Desarya. Ako payag na ako. Payag na ako. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, scholastically speaking, talagang she is superior than I am. Hindi ako maiyang sabihin yon. Ako kasi, sa pilit na lang pag-graduate ko ng college. Alam niyo, napakahiling mga aral nito. Yung sinabi niya, nag-aaral siya ng Masters in Entrepreneurship sa AIM. Sobrang hirap. Nakita kong gano'n yung kahirap yung ginawa niya. At maniwala kayo, nung nalaman niya kahit pa paano may konti akong pera, kinuha niya. Tapos, sabi niya sa akin, Ben, nag-enroll ako sa Stanford, ha? Nag-enroll sa Stanford, pero nagpaalam siya nung naka-enroll na siya. O, ano ngayon? So, under Bisaya ako kasi nagawa niya. Pero, kidding aside, yung ginawa ni Rosel na yun, na nag-aral siya hindi lang nagdagdag nito, kundi nagdagdag ng maraming network at perspective na pinasok niya sa kumpanya. Sabi ko, kung ano sasabihin nito, especially in relation to our company, Makikinig ka talaga. Kasi tama yung sinasabi niya. Tama. When I was in charge, ang daming mali kong ginawa sa kumpanya. Tama naman. Naniniwala ka sa may naiwalay na Yes, 100%. We are slowly, taking into the company. So, unti-unti tinitrain na rin po natin sa pareho po sila nila. Zoe, di ba maging journalist? Yes. Nagsusulat po siya sa Outbox Media. She's one of our writers in Outbox Media. And some stories also, some content in Catherine's, nagsusulat din po siya. So, payag kayo. Okay lang, ako kung Papasok saan, siya sa magulong. kung saan siya magiging masaya. Ang totoo na, napakilig niya kasi magbasa eh. Kaya nga lumalabo ang mata ng bata na yan. Nahilig yung hardback na libro, hindi digital books sa e-books. Nahilig siya magbasa, kaya magaling siya magsulat. Magaling siya mag-invest, talong-talo ko. Kaya sabi ko, galing pagsalita nitong bata to, mana mga nasanay. Supportahan niyo. Supportahan Of niyo. course. Yes. Magka-college na po next magka-college year. na. Next week na. For 2026, baka yung pwede niyong bigay na financial advice Financial advice. bilang mga successful people. Do not think of gastos as cost, but as an investment. Kasi allergic lalo na yung mga tao Tama naman. sa mga gastos, di ba? Pero if you consider it as an investment, and if it's a good investment, even for yourself, if you think this is a good investment for yourself, hindi mo mababayaran yung peace of mind, self-care, confidence, at Yeah, iba yeah, pa. especially. At even in the company po, kung ano yung mga kailangan yung gawin, you have to keep up with technology, you have to integrate AI in your technology. Kung hindi natin alam, kumuha tayo ng mga professionals na turuan tayo. We have to automate or at least semi-automate. So these are investments. Just make sure na mako-compute natin kung kailan ang ROI ng mga ito. Even ROA or return on asset. Hindi lang yung pagbalik ng pera, kundi yung asset or yung lahat ng contribution na nadulot nun in the totality of your personal at saka sa kumpanya. So hindi po masama na gumastos. It's just that it has to be a good investment.
Tama siya. Ganun siya tama. Hindi, narinig nyo ha. Tama naman. ROI, ROA na yun. Yung personal savings namin, naka-allocate na talaga siya. So, to be fair, kasi wala kaming bisyo. Wala kaming, siguro ang pinaka, na namin is to travel once in a while with the family. So, more on collecting memories talaga. Pero wala po kaming material things na bisyo. Hindi rin po kaming mahilig sa mga branded. Hindi, sobrang simple lang po. Magagalit pa sa akin kapag re-regaluhan ko siya ng may brand. So, kung meron mo po kami mga branded, mga regalo pa. Kaya po, wala kami Kaya masyadong nag-iimbita ako ng mga mapipera pagka-birthday ko. Kaya pala siya. Para regalo, no? Biro lang. More Biro on, lang. siguro po more on yun, savings. At saka we want more experience. So katulad Baka may po maniwala ngayon, naman. yung mga pinag-iipunan namin or savings namin sa company, we're so happy na matitreat namin yung management team namin to a travel incentive. So more than giving them yung talagang pera po Material. talaga, material, mas gusto po namin na yung yung na-experience namin, ma-experience din nila. Ano nga pala, yung mga nakaabot sa target ha. Yeah. Yun na. May biyahe. Dito naman stress-free life. Kasi syempre, ikaw, Miss Rizal. Kwento nga ni Katuning, talagang pag binash siya kasama ka. So, Damay, how no? do you Ako isa lang naman po the yung peace? ko dun sa nang babash. Ano? Kung maaari po gamitin natin yung mga latest photos. Kasi yung mga ginagamit nila yung luma, nag-transform na po ako, nahihirapan akong mag-workout, mag-diet. So yun lang Tama naman naman. po. Opo. Tama I naman. think po, inuunawa ko sila dahil yung iba po trabaho na po nila yun. So they need to post something. Negosyo na po nila yung mga yun. Wala po akong masasabi talaga. Hindi po ako, never po akong pumatol. Hindi po ako naaapektuhan pag may nababasa ako. In fact, when I feel na ang polluted, ang noisy, binablock ko po or Yun na lang. unfollow ako. Ikaw, Katuning, how do you keep the Well, peace? kaming mag-anak, nag-uusap kasi kami every night meron kaming Family prayer, hour. family hour, nag-uusap kami. Naintindihan ng mga bata na occupational hazard natin to no? May pag sinabi ka, may matutuwa sa'yo, may magagalit sa'yo. So naiintindihan, at lagi ko sinasabi sa kanila, pati si Mrs. T, na huwag niyong papatulan. Kasi pag pinatulan niyo, sasaktan kayo. Pag gumanti, di ba, ganun yun. So, yun, una-una, huwag pumatol. Sabi ko, ako lang ang may karapatang pumatol. Kasi naiintindihan ko yung issue Pangalawa, siyempre, yung nagpe-pray talaga kami, na yung mga tao, bigyan ng linaw ng pag-iisip. At pangatlo, tinanggap ko na yun Kapag sinabi nilang gwapo ako, magagalit talaga ako. Basta tanggap ko na talaga yung mga bashing. Dati pa, tingin ko, nakuha lang siya nag-level up lang siya ngayon, pero dati pa di ba tagal ko na komentarista. Mga ganun talaga dati. Di ba dati nga yung nambabas sa akin may death threat pa Yung susulatan ko pa. Matakot yung Meron pang kung ano-anong mga red ribbon, black ribbon. Di ba may ganun pa? Death threats for breakfast. Parang ganun. Ganun. Ngayon nga message lang. Ganyan. Parang nasanay na tayo. Tsaka diba, parang they also go to your daughters. Oh, yun talaga, sobrang foul yun. Foul na talaga. Kaya nga mabuti na lang itong mga batang to nakakaintindi. But of course, minsan pagka talagang seryoso usapan namin pamilya, yung mga bata naman na yan, sabihin nila okay lang, pero deep inside, sasaktan sila Diba? Kaya nga, bilib ako sa mga, ang sabi ko lang sa kanila, pagka may mga bagay na gusto kayo sabihin nyo sa amin. And i-consider nyo kami bilang mga kaibigan, hindi lang bilang magulang. Last na po, any extension business expansion for 2020? Ako, abangan niyo po dahil napakarami po pong mga plano. At marami po pong magsasprout na other businesses within the food business and also events and multimedia. So ano po na yun? Kaabang-abang for 2026. Kayo mag-expand outside Metro Manila. We have plans for expansion, geographical expansion, and also line expansion. So mga product lines po namin. So we're hoping also in 2026 na magagawa po namin. Okay. Sir, pwede ba humingi ng greetings?